Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating programa Itanong Mo kay Doc. Bago tayo magsimula ay mag-alay muna tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong o naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Puspusan mo nawa kami ng biyaya, ng lakas ng loob, ng mabuting kalusugan, mapayapang pag-iisip, at ng determinasyon na paglingkuran ka sa lahat ng aming gagawin. Patuloy niyo po kaming lingapin at ang aming pamilya. Iniaalay po namin sa iyo ang aming mga puso, kaluluwa at isip. Ikaw nawa ang aming maging gabay sa araw-araw. Ikaw ang dulo, gitna at simula ng aming buhay. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po! Kumusta na po kayo? Ito po si Dr. Ethel Vital Cornes, ang inyong host, Past President ng Tarlac Medical Society. At welcome po muli sa ating episode ng Itanong Mo kay Doc. At ngayong gabi, ang ating puntalakay ay tungkol po din ulit no, sa mata. Pero ang maganda dito, dahil po sa nakikita sa mata, ay itong meron din po tayong clue kung ano po yung sakit natin sa ibang parte ng katawan. Kaya po ang ating talakayan ngayon ay pinamagatang isang silip sa mata, sakit ay pwedeng makita. O, di ba? Ang ganda. Okay, so ngayon po, ang ating pong guest, Doctor, suking-suki po ng Itanong Mo kay Doc. Siya po ay nag-graduate ng Doctor of Medicine at doon din po siya nag-residency ng ophthalmology, no? Sa University of Santo Tomas. So, siya po ay fellow ng Philippine College of Surgeons at diplomate and fellow ng Philippine Academy of Ophthalmology. And siya po ay assistant coordinator ng Linaw Tingin Program ng Provincial Government of Tarlac and chairman po ng Section of Ophthalmology sa Central Luzon Doctors Hospital and Loving Mother General Hospital. And syempre po, siya po ay Assistant Secretary ng Tarlac Medical Society. Let us all welcome, syempre, ang gwapong-gwapong crush ng bayan. O, di ba? Dr. Leonard Paul Concepcion. Hello, Doc. Bonggang-bonggang intro ko sa iyo, Doc, ah. Nahiya naman si Doc. Nakamute ka, Doc. Hi, Doktora. Ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Yes. Hello po. Kumusta naman, Doc? Maayos naman po. Kumusta, Oh. Doktor? Ayan, okay naman po. Medyo nandito pa rin aking salamin para, Oh, dahil fourth and above, nagkakaroon ng presbyopia. O, di ba? Naalala ko oh. yung mga lectures mo, Dokta. Yes. Now, ayan, Dok. Ano po itong ating isang silip sa mata, sakit ng katawan ay makikita. O, di ba? Opo. So, yung last na segment natin, yung mga common diseases ng mata, na na-mention ko din kasi na maganda na mag-discuss din ako ng mga sakit sa mata, yung mga nakikita namin sa mata na pwedeng maging clue or parang maging isa sa mga ah, parang diagnosis natin na may problem pala yung patient sa katawan. For example, Tama. diabetes sa mata or yung marami tayong i-discuss mamaya. So, Yes, okay. Excited na kami, Doc. Sige, you can share your screen, yung slide presentation ninyo. At habang sinishare po ni Doc yan, tayo po ay napapakinggan sa 99.7 FM and iba't ibang radio frequencies po sa iba't ibang panig ng bansa. And of course, napapakinggan din daw po tayo sa ibang bansa, lalo na po sa Rome, Italy. And tayo po ay live sa Facebook page ng Radyo Maria Philippines. Okay, sige Doc, umpisahan na ninyo. okay. Nakikita po ba yung... Yes po, kitang-kita ko po, Doc. Malinaw pa yung mata ko. Kitang-kita. O, di ba? Oh. So, ito pong presentation ko,
present din namin to sa mga residents in training, sa family medicine, internal medicine, pediatrics, at saka sa postgraduate course ng Tarlac Medical Society. Very informative kasi to. So parang naisip ko, ah, i magandang ibahagi natin to sa taong bayan kasi para mas malaki yung awareness nila tungkol sa mga sakit na nakukuha pero nakikita din pala sa mata. So, itong lecture na to, i-simplify ko lang siya para galing maintindihan. Okay? So, okay, mag-skip lang ako ng mga slides kasi kung yung iba kasi medyo technical sila. So, sa nakikita niyo sa slide na to, dinilig ko kasi yung mga sakit sa katawan na nakikita sa mata sa following na nandito sa bullet. Yung mga congenital na sakit, yung mga sakit na nakukuha sa aksidente, yung mga vascular diseases tulad ng high blood, diabetes, neoplastic, ibig sabihin yung cancer, okay? Autoimmune, yung mga sakit sa katawan tulad ng lupus, arthritis, no? Idiopathic, yun yung mga walang identifiable cause na bigla na lang lumilitaw. Infectious, metabolic, tsaka yung mga drugs. Okay, so explain natin to, simplify ko lang. Okay, so sa mga pediatricians natin na nakikinig, or mga mothers, parents, so usually kasi yung mga bata, may nakikita tayo na tinatawag na sakit na neurofibromatosis. So itong syndrome kasi na to, check ko lang po. Center. May mga nakikitang manifestation sa katawan tulad ng yung mga balat sa katawan, sa balat, may nakikita din tayo sa mata. So, check ko lang po. Nakikita po ba yung slide? Yes, Doc. Kitang-kita, Doc. I-slideshow mo lang, Doc, kung gusto mo. Yan. Para medyo malaki. Oo. Yan po. Slideshow, no? Nakikita? Yes, Doc. Opo. Yan. Okay. Hmm. Okay. So, mayroon akong case. Itong picture na to, kung nakikita nyo, ito yung loob ng mata. So, shaken baby syndrome yung tinawag namin. Ang nangyari pala dito sa baby na to, biktima ng child abuse. So, Oh. biktima siya ng child abuse. Yung, yung ikwento ko lang tong patient namin na to, dinala ng mami niya dahil hindi na nakakakita yung bata. 2 years old lang siya. Tapos parang dati nakakakita, tas parang nakita ng pansin ng parent, hindi na siya tumitingin sa TV, hindi na siya tumitingin sa mukha nila. So, nung nakita namin, sinilip ko sa loob, nakakakita lang ako ng ganitong situation kapag po na aksidente or na trauma yung bata. So, nung na-investigate nila, yung palang yaya nitong baby, kapag wala yung magulang, para maimik lang yung bata, inaalog niya yung bata, sinishake Oh. niya ganun. Masama pala yun, Doc, no? Kaya, oo, oo. So, kung hindi pinatingin ng mami yung mata at hindi namin nakita tong indication to sa mata, hindi nila malalaman na biktima pala ng child abuse yung anak nila. Mas madalas mangyari to sa mga mas bata pa sa 2 years old. Yung mga newborn, yung mga iyakin na babies. No? Okay. Okay, so ito yung loob ng mata doon sa tinatawag natin na retina. So dito sa picture na to, nakikita natin yung mga arrows, yung mga nakapoint doon, may mga pamamaga at saka pagdurugo sa loob. So itong nakikita lang namin to sa mga pasyente na merong hypertensive emergency o yung mga buntis na may preeclampsia or eclampsia. Ibig sabihin, matindi yung pag-elevate ng blood pressure nila. So kapag ganun ka-significant ang nangyayari, iko-complain nila malabo yung mata. Sa totoong buhay po, marami kaming nakikita sa clinic na lumalabo yung mata pero hindi na alam na high blood sila.
very surprising. Kami pa yung baliktad pa, kami pa yung nakakakita na may indication na ay mukhang elevated yung blood pressure nitong patient na to. Tapos i-refer namin sa internal medicine, sa family medicine. True enough, meron nga silang hypertensive urgency or emergency. Usually, Doc, ilang taon yan? Usually ito, kung walang, usually po kasi iba-iba eh. Kung may family history kasi, between, sa adult age ito, definitely 40s pataas. Tapos yung mga pregnant mothers naman, na merong risk factors ng preeclampsia or eclampsia. Okay? So, embolic disease, so ibig sabihin, so pag sinabi nating embolic disease, parang bumabara yung mga ugat, no? So, sa atin, yung unang iisipin natin pag may nagbara na ugat, stroke yung iniisip. So, meron din palang stroke sa mata. Meron din stroke sa mata. So, 'di ba, ang sa taong bayan, ang most common na pag stroke ang iisip sa'yo, parang na-paralyze yung katawan mo, mabubulol ka, mababaldado ka. Meron din palang stroke sa mata, which is ang manifestation niya, kung hindi nagkakaroon ng double vision or pagka-doble ng tingin, nawawala ng vision yung isang mata. So, example, meron akong patient, kanina lang actually, na biglang nawala yung vision ng left eye niya. Sudden lang. Tapos, upon interview, walang apparent na comorbidities, siguro dahil di nagpapacheck up. Kasi tinanong ko, hindi siya nagpapatingin, hindi siya nagpapalaboratory. Pagtingin ko sa mata, nakita ko, ano siya, vein occlusion, central retinal vein occlusion. So, nabarahan ng plaque yung ugat ng loob ng mata niya, yung sa retina. Nung nirefer namin sa internal medicine, true enough, elevated triglycerides, elevated cholesterol, LDL, tapos yung blood pressure nasa 180/100. So ang dami yung risk factors. Yun nga lang nakita sa mata. Nagpakita muna siya sa amin. Doon pa lang niya nalaman na ano pala siya, at risk pala siya for cardiovascular disease tsaka yun nga, yung sa stroke. Okay? So, itong next na slide na to, very, very, very common. Papasok yung patient sa clinic ko, sa clinic ng ophthalmologist, magrereklamo, Doc, bigla na lang pong nawala ng paningin yung kaliwang mata ko o yung isang mata ko. After a few minutes, bumalik ulit. Ang tawag po doon, fleeting blindness or amaurosis fugax, monocular vision loss. So, pag po nakakakita ng ganyan yung mga pasyente natin, ninenervous talaga sila, natatakot sila. Kasi nawawala talaga yung vision ng isang mata. At the most, isang oras nawawala bago bumalik. So, maganda po talaga na dapat magpatingin sila sa ophthalmologist kasi ito ay early sign ng stroke. Yung tinatawag na transient ischemic attack. So, ito yung isa sa mga early warning signs ng impending na stroke sa pasyente. Okay. Kumbaga, Doc, yung iba kasi 'di ba, slurring of speech, kung walang ganon, yung left Tama. side, isang part na napaparalyze, Mhm. numbness. Pero ito pala, isang ano din. Sige. Opo, isang early sign din ng Sign din. transient ischemic attack. So, yung transient ischemic attack at yung amaurosis fugax na pinakita kong slide kanina at yung migraine, yung isang type ng headache natin, isang malaking spectrum pala, yung magkakadugtong pala sila. So, ang migraine kasi, isang type ng headache na more often than not merong visual symptoms na lumalabas. Sasabihin nila, Dok, bigla na lang pong lumalabo yung paningin ko, tapos may nakakita po akong mga colors. Parang rainbow, tapos paikot-ikot, tapos bigla mamaya sasakit na yung ulo ko. Yung iba, nawawalan muna ng vision sa isang mata, tapos biglang magkaka-headache. So, yung tinatawag natin na migraine with aura. Yun yung isa sa mga reasons kung bakit more often than not, yung internal medicine, yung family medicine triage, nire-refer din sa ophthalmologist para ma-rule out yung mga ganitong klaseng sakit. Okay? So,
Yung susunod naman po yung mga blood dyscrasias with ocular manifestation. Ito yung mga may mga yung mga pasyente natin na may problem sa dugo, mga anemic, may leukemic, no? So, check ko lang po. Okay, so mayroon akong patient na diniagnose ni doctor hematologist na meron palang leukemia. Pero bago niya na-diagnose ng leukemia, meron na pala siyang visual disturbance. Parang nakakita siya ng mga black na patches sa paningin niya, parang ulap-ulap na itim. Tapos pagtingin namin, sa loob ng mata na naman, sa retina, makita mo nag-hemorrhage na pala yung loob ng mata. So hindi lang pala nose bleeding, hindi lang pala gum bleeding or internal bleeding, meron din pala sa mata. Um, Meron akong pediatric patient, nagpatingin muna sa amin. 15 years old lang siya, nagpatingin kasi bigla na lang nawalan yung vision niya. Pagtingin ko sa loob, nag-hemorrhage yung retina ng dalawang mata niya. Nakakakita lang kami ng ganun kapag yung patient may blood-related problem. So, nirefer namin sa hematologist, pedia hematologist. True enough, meron pala siyang some type of leukemia. So, Oh, malaking tulong, Dok, no? Opo. Malaking tulong, oo. Mm-mm. Okay, so, sickle cell. Okay, so meron din tayong cancer na nakikita sa mata. Although hindi siya ganun ka-common, nakakakita din tayo nito. Usually, ah, kung nakikita niyo pong picture na to, nakikita niyo yung picture ng mata tapos may parang red tsaka parang Ah, totoo, oo. white na ano lesion dun sa may iris na dun sa brown ng mata. Cancer pala po yan. Yung Oh, patient na to, meron siyang lung carcinoma, meron siyang cancer sa lungs, tapos pumunta sa mata. oh. Okay, pero baliktad po. Kami muna yung nakakita bago namin nalaman na itong bukol pala na to sa mata, galing pala sa cancer niya sa baga. Mm. Oo Nangyayari nga, po. no? Mm-mm. Okay, so ito naman, breast cancer. May nakita kaming bukol sa retina. Pero hindi niya alam na may breast cancer siya. Nag-complain lang siya Oh, malabo yung mata niya. Tapos, yung sa breast cancer niya, ni-refer na lang namin po sa oncologist sa surgeon. Kasi, apparently, never pa niyang kinapa yung, ganito nga, never niyang kinakapa yung kanyang dibdib. Never niyang naisip na gawin yun. Kasi ano siya, LGBT siya, binabind niya yung dibdib niya. Binabind niya para maging masculine yung dating niya. So never niyang na bother na i-inspect. Pumunta siya sa mata kasi lumalabo daw. Pagtingin namin, ito pala. So na-trace it's breast CA. Okay, so autoimmune disorders, ito marami tayong nakikita ganito sa Tarlac. Yung mga patients na may lupus, rheumatoid arthritis, no? Yung mga may lifetime illnesses na naggagamot po ng prednisone, ng mga immunosuppressive agents. So yung mga patients na may lupus, yung may autoimmune illness, nire-refer sa amin, bukod po dun sa tinitignan yung mata kasi may side effect yung mga gamot na binibigay nila sila sa mata, yung mismong sakit nila may minamanifest din sa mata mismo. For example, dry eyes, cataract, pamamaga ng retina. Meron akong patient na 14 years old na lalaki, diabetic siya. Pero hindi, nirefer siya sa amin kasi meron siyang diabetes type 1. So naka-insulin siya. Surprise kami kasi akala nung primary physician niya na yung pag-blur ng vision dahil sa diabetes. Hindi pala. Dahil pala aside from diabetes, meron pala siyang lupus. Yung nakita kong findings sa mata, hindi findings ng diabetic eyes. Findings siya ng pasyente na may lupus. So, di ba, very, very surprising siya kung ganun. Pero ngayon, nakokontrol na kasi once na nakita natin na yung pasyente na may autoimmune disease, merong manifestation sa mata, natitreat naman siya. Okay. Okay, itong patient na to, late lang siya nagpatingin. Hindi niya alam na may lupus siya.
Ay, hindi pala. Meron siyang rheumatoid arthritis. Itong patient na to na nasa picture. Hindi niya alam na meron siyang rheumatoid arthritis. Nagpatingin lang siya kasi sumakit yung mata niya tsaka lumabo. Pagtingin ko, yung cornea, yung pinakaharap ng mata niya nabutas. Nabutas kasi nagka-ulcer. Oh. Nangyari lang to sa mga patients na merong certain type ng rheumatoid arthritis dahil very severe yung dry eyes niya tsaka yung deficiency ng tear film niya. So, parang sabi niya, nagulat siya, ay, meron pala akong ganitong sakit, di ko alam. Akala lang daw niya parang nakusot lang. Okay, so skip tayo. So, itong mga pictures na to kasi ito yung mga nakikita na akala nila may sore eyes sila, papacheck up sila, akala nila may ano sila, may infection sa mata. Pagtingin ko, scleritis pala. So, yung scleritis isa lang namang autoimmune disease na connected sa lupus tsaka rheumatoid arthritis. So, itong mga patients na to, late na sila nagpa-check up, nalulusaw na yung mga mata nila. Okay? Ayan. So, yan mga yan, merong mga lupus. Ito, juvenile rheumatoid arthritis. Ano lang to, 12 years old na babae. Tapos meron siyang parang nakikita niyo yung scar niya doon sa cornea. Yan yung repeated insult tsaka injury dahil doon sa autoimmune disease niya. Okay? So, sa lupus. Ito po yung nakikita namin dun sa loob ng mata ng patient na may lupus. Vasculitis kasi po, namamaga yung mga ugat-ugat doon sa loob ng mata. So, bukod sa katawan, meron din pong ganito. So, ito pa, isa pang very common na nakikita namin yung effect ng thyroid disease sa mata. Okay? So, kung nakakita na po kayo ng patient na ganitong itsura, yung nanlilisik yung mata, so hindi po sila galit sa atin. More often than not, pag nakakita tayo ng ganito, chinecheck natin yung thyroid levels ng patient. Kasi itong itsura ng ganitong mata, ano siya, ah, may Yan, thyroid Dok. disease. Familiar kami dyan, Dok. Oo. Oo, dyan. Yan lang ang pwede kong masabing ako dyan, Dok. Oo. So, Alam ko. opo. So, pag nakakita sila na ganyan sa mata, i-refer namin sa endocrinologist kasi kailangan nating ma-rule out kung meron nga ba talagang thyroid problem. Kasi kung hindi thyroid, kung hindi goiter ang problema ng pasyente na to, may something na tumutulak sa mata niya palabas. So, bukod sa thyroid, ano bang meron? Bukol sa mata. Parang ganun. So, ayan, yung mga dami nating patients na ganito. Yan, kung minsan ito, sobrang nanlilisik na yung mata, tas namamaga na yung pinakaugat ng mata sa loob kasi hindi nakokontrol yung thyroid disease ng pasyente na to. Ang nangyayari kasi, kapag po sa thyroid orbitopathy o yung thyroid sa mata, yung mga muscles ng mata pala yung tumataba. So, dahil tumataba sila, pinupush nila yung mata outward. Kaya nanlilisik. Okay? Tapos, meron din tayong mga patients na ganito. Yung mga bumabagsak yung talukap, nagdodoble yung tingin. Sa umaga, okay naman sila. Pero pagdating sa hapon, parang feeling nila naduduling na sila. Tapos hindi nila ma-open yung mata nila. Meron pala silang myasthenia gravis. Yan din, Dok. Medyo familiar ako dyan. Oh, Dalawa na, Dok. oo. Kasi yung kasi yung myasthenia gravis po, madalas talaga nakikita namin sa mata. Mauuna muna yung mata bago namin i-refer. Kasi kasi yung mga muscles ng mata, maliliit lang at maninipis yan eh. So sa mga patients na may myasthenia gravis, mata na talaga yung kino-complain nila, Dok, naduduling ako, nagiging akong kirat, di ko mamulagat yung mata ko pag hapon na. So, kailangan talaga i-evaluate to. Kasi kung lumala yung myasthenia gravis niya, hindi lang mata yung maapektuhan, buong katawan niya. Okay? So, intracranial hypertension. So, ang ibig sabihin po nito, yung internal pressure ng brain natin tumataas. Maraming dahilan yan. Pwedeng tumor sa brain, pwedeng hydrocephalus, no? Pwedeng mataas yung pressure ng brain. Pero kasi, kapag adult yan, makikita muna sa mata.
Hindi nila muna sasabihin na, Dok, masakit ulo ko. Hindi ganun eh. Lalabo muna. So pagtingin namin doon sa pinakaugat ng mata, magang-maga, parehas. Marami po akong patients na babae, mostly babae na ganito, nasa early 20s, mid 40s. Bigla na lang lalabo yung mata muna, tapos sasakit yung ulo. Akala nila nagma-migraine sila kasi period nila, nagre-regla sila o kaya stress sila. Tapos mayroon talaga silang history ng migraine. So yun talaga yung reason kung bakit tinitignan muna sa mata eh, para maiwasan din to, yung intracranial hypertension. Example, meron akong patient, 25 years old na babae, lumabo muna yung mata tapos sumakit yung ulo. Pagtingin ko doon sa optic nerve niya, yung ugat ng mata niya, maga pareho. So, nirefer namin sa neurologist, meron pala siyang pseudotumor cerebri. Parang tumataas lang yung pressure ng mata niya. So, ngayon, naka-maintenance siya ng diuretic, acetazolamide, para lang bumaba yung pressure ng mata. Okay na siya ngayon. Pero kung hindi siya nagpatingin sa mata, hindi niya malalaman na may ganito siya. Okay. Optic neuritis. So, skip ko lang muna yung... Sorry, wala pala akong pictures nito. Pero ang picture nito, parang yung picture kanina na pinakita ko na namamaga yung ugat ng mata. Okay? So, very important po na ma-diagnose namin yung optic neuritis kasi ang complication nito, multiple sclerosis. Hindi siya magandang sakit, 'di ba? Kasi kung i-search natin po ang multiple sclerosis, very debilitating illness siya. So, madalas to makita sa babae, middle age, sasakit muna yung ulo na naman, ayan na naman, sasakit na naman yung ulo. Tapos lalabo yung isang mata. So, marami po kaming nakikitang ganito. Once nakakita kami ng ganito, ina-admit namin, siniswero namin ng mga ng anti-inflammatory, mga steroids, tapos pinapa-MRI namin kasi para malaman namin baka kasi meron siyang multiple sclerosis. Okay? So, yung AIDS. Okay. Bigyan ko po kayo ng idea kung may idea kayo, Doktora Ethel, ng census ng mga HIV positive sa Philippines. Ang, correct me if I'm mistaken, ang huling information sa akin sa TPH, meron daw mga 3 to 400 new cases of HIV per month sa Tarlac province alone. Very alarming. Tapos ito yung mga nakikita sa ah, mga workforce natin na involving mga night shift duties, Yes, yes. mga call centers, mga ganun. Opo, opo. Ang dami kong nakikita na mga patients na lumalabo muna yung mata. Kasi meron silang infection sa mata. Ang tawag dito, cytomegalovirus retinitis. Ang ibig sabihin, yung retina natin, itong picture na to, nagkakaroon ng pamamaga. Lumalabo muna. Nagtataka yung mga call center agents, malabo yung mata, bigla na lang. Tapos pumapayat sila, nagkakasakit. Pero more often, nauuna yung mata. Pag nakakakita kami ng ganyan, nirefer namin agad sa infectious disease. Kasi meron kaming suspicion na baka ganito nga yun. True enough, meron nga. Yan. Ito malala. Oh, Hindi na nakakakita. So yung retina, yung loob ng mata ng patient, ah na-occupy na nung infection. So ito, ano na to, AIDS victim na talaga siya. Hindi na siya HIV AIDS na talaga siya. Bumagsak na lahat ng ano niya, ng parameters niya. Okay? So yung diabetes sa mata, na-discuss na po natin to nung unang lecture. Pero ulitin ko lang po kasi ang diabetes po na sakit ay very 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 rampant sa sa Pilipinas, lalo na sa Tarlac. Yung mga yung mga Doc, true. Ako yung sa mga SDN, opo. yung mga patients ko sa SDN, usually diabetic talaga nakikita ko. Oh. Oo, yung mga patients natin na born sa generation ng mga baby boomers, yung mga unang generation X, kasi hindi sila aware sa preventive medicine tsaka wellness eh. Magpapatingin lang sila, si lolo lola, si mommy daddy, kung may nararamdaman na. So, isa na yung diabetes dun. So, si daddy, tricycle driver,
pagod sa trabaho, inom ng Cobra, inom ng soft drinks, masarap eh. Si mami, mahilig sa banana Q, ganito, ganyan. So, eto na po, lilitaw sa mata. So, hindi sila aware kasi malalaman lang naman natin yung diabetes, yung diagnosis, di ba? Pag merong supportive evidence like blood exams, di ba? Physical examination. Pero kasi yung mga patients, di naman takot sa karayom, hindi naman magpapa-blood test, di naman magpapa-testing. Kasi nga, wala naman nararamdaman. Pero nakikita sa mata. Surprisingly, sa Pilipino, yung mata ang isa sa pinakamaagang tinatamaan ng diabetes bukod sa bato. Okay, so may mga severities yan, mild, moderate, and severe. So, yung mga severe side, yun na yung pong nababalitaan natin na nabubulag. Diba? Ni-laser na, in-injection na ng gamot, na-opera na, tas wala pa rin. Kasi it's too late. Kaya, sa lahat ng mga patients ko na newly diagnosed diabetic, napakagaling nga ngayon ng referral system natin dito sa Tarlac kasi yung internal medicine, family medicine, kung may nakita sila na diabetic patient upon diagnosis, nire-refer agad sa ophthalmologist para ma-rule out yung diabetic retinopathy kasi very debilitating, ah, parang malaking kapansanan po talaga pag nawala yung mata. Okay? So, okay. So ulitin ko po, hindi lang po kasi para malaman po ng taong bayan, hindi lang naman po grado sa mata or salamin yung solusyon kung bakit tayo nagpapa-check up sa mata. Marami din po kasing nagkakamali na ang optical shop at saka ophthalmologist iisa. Tama ka dyan, Doc. Okay? Oo. Po. Marami tayong mga patients na pumupunta sa optical shop, sa optometrist natin. At marami po akong ipipraise na mga optometrist natin na kaibigan, ating mga colleagues. Kasi once na nakita nila yung patient ngayon, hindi lang nila bibigyan basta-basta ng salamin. Pag may nakita silang indication na may problem, nire-refer agad sa ophthalmologist. So, ang dami ko na pong mga patients na nirefer ng mga optometrist natin na maraming nakikita sa clinic pa lang nila, sa optical pa lang nila, hindi nila bibigyan muna ng salamin, i-refer muna sa amin. Very, Doc, very good. question, Doc. Mm. Pag halimbawa mayroong patient na newly diagnosed case of diabetes, may mga guidelines ba kayo, Doc, kung kailan i-refer sa ophthalmologist or once na na-diagnose siya ng diabetes, kaagad i-refer sa ophthalmologist kahit wala pa siyang mga symptoms of Okay. blurring. Very good po. So, kapag po diabetes 2 or yung dating tinatawag na adult onset diabetes, kapag po na-diagnose na po ng primary physician na meron siyang diabetes type 2, i-refer na agad. Ang rationale nito kasi hindi naman upon diagnosis doon pa lang nagka-diabetes yung patient eh. They might be diabetics for prolonged periods of time tas doon pa lang nakita. Diabetes type 1, so yung mga mga pediatric natin na diabetic patients na naka-insulin dependent na, 3 to 5 years after diagnosis dapat makita na po ng ophthalmologist. Okay? Despite na maganda yung control. Okay? So, para sa mga pregnant naman po, yung mga buntis na nag-undergo ng yung diabetes screening, yung mga gestational diabetes. So once na na-confirm na may sila, gestational diabetes, kailangan ma-check natin siya ng first trimester, second trimester, third trimester. So screening lang naman po. Wow, Doc, no? Ang dami, oo, parang nakaka-amaze, no? Nakaka-amaze po yung, kumbaga, sobrang nakakatulong po yung pinakita nyo sa amin. Kumbaga, sometimes, ayaw, kasi, di ba, Doc, there are certain people talaga na hindi naman natin mapipilit na magpa-laboratory exams, di po ba? Meron po talagang mga ganyan, ay, ayoko magpa-laboratory, ayoko magpakuha ng dugo, ayoko magpa-ultrasound, ayoko pa-x-ray, something like that. Meron mga ganun talaga, Doc. Pero once na
mata na ang nagkaroon ng simptomas. Like for example, yun, hindi na sila makapagtrabaho dahil medyo nalalabo na yung paningin nila. Ayun, ura-urada talaga, Dok. Hahanapin yung doktor sa mata. Kasi, Dok, very Dok, parang kumbaga hindi sila magiging ganun ka-functional, tama? Parang abala po pag hindi kumbaga hindi maayos yung paningin natin, hindi malinaw ang paningin natin, lahat po naapektuhan, 'di ba? Hindi tayo makapagtrabaho ng maayos, hindi tayo makapagbasa lahat. So, 'yun, kapag natamaan yung mata, willing na silang pumunta sa doktor. Tama, Dok? And fortunately naman, at least dun po, makikita natin talaga, no? Kung meron din po silang sakit sa ibang part ng katawan. So, ay, ang saya-saya, ang ganda. Ang ganda, Dok. Oo. Imagine natin yung mga tagapakinig natin, yung mga nanonood sa sa Facebook, Yes social po. media. So, ito sa 15 years ng experience ko dito sa Tarlac City na naggagamot ng mata. Natatakot talaga po tayo kapag yung mata ay naapektuhan kasi sa five senses natin, 85% ginagamit natin mata. So, True. so buong buhay mo malinaw yung mata mo, hanap buhay mo investment mo, mata biglang mawala. Talaga Tama. magpapatingin. Magpapatingin talaga. Totoo, Dok. Di ba, Dok? Parang ako naranasan ko ng ma-fracture. Mm. Pero Dok, ang dami pang pwedeng gawin, no? Kahit na-fracture na yung pako, hindi ako makalakad. Pero ang dami ko pang nagawa kahit hindi ako makalakad. Kaya naka-wheelchair ako, nakapag-lecture pa ako, nakapag-online class pa ako, nakapag-clinic pa ako, Dok, nakapag-functional pa ako. Pero once na yung yung nung hindi mo na masyadong makita, 'di ba? Parang hindi ka na makapag-function. Ay, nako. Talagang malaking abala, malaking perwisyo. Totoo yun, Dok. Totoong-totoo yun. Ayun. So, ayun po. Dok, siguro, no? Make it, siguro, parang, halimbawa, Dok, kanina kasi pinag-usapan natin yung may diabetes. Kung halimbawa, Dok, na parang apparently healthy, na walang maintenance medications, parang apparently well, na wala namang mga medical conditions, tuwing kailan po ang ina-advise nyo ng parang regular eye exam? Usually po advice namin once a year lang po yung eye Once exam. a year. Okay. So, walang age limit yan, Doc. Kahit Wala po. anong age, once a year. Lalo na kung may family history yung patient ng Okay. Oo. Doc, lalong-lalo na po yung mga kabataan ngayon, laging nakatutok po sa gadgets. Tama? ay, opo. So, yun nga, kailangan malaman, maging aware tayo dun sa harmful effects ng digital devices sa mga bata, lalo na sa mga small children. Okay. Yes. Tama. Ay, yun. So, wow. Sa sa ilang minuto po natin diskusyon, ang dami na po nating natutunan kay Doc. Maraming salamat po, Doc Leonard Paul Concepcion, Thank no? you po. Maraming salamat po, lagi nyo kami pinagbibigyan, no? Para maibahagi po ninyo ang yung mga kaalaman. Ayun. Welcome. So, thank you so much kay Ma'am Ann. Ma'am Ann, lagi nag-overtime para sa amin ni Doc Leonard. Not, ayaw niyang magpakita ng ng face. Okay lang 'yan. Sige, ang aming pong sa TMS po Secretariat, no, si Ma'am Ann, maraming salamat. Lagi po siyang nandyan para sa aming episode, no? Nakaantabay po sa amin. So, ayun po. And of course, ano po tayo ngayon, no? Parang Lenten season na po. Oo, di ba? Malapit na po yung ating Kwaresma, tawag Lenten season. So, ayun, pwede po, di ba, usually ang ano po natin is fasting and abstinence. Siguro pwede po nating, pwede po nating isang parang abstinence, yung lessen po natin yung screen time natin, no? Yung paggamit ng gadgets, pwedeng i-lessen yung time para at least po yun, more or less, parang small sacrifice para sa high, pagkalagarin natin sa ating mata. Tama, Doc? Tama po. Oh, yan. Oh, sige. Any final message or sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa FB page live? Okay. Everyone, maraming salamat po sa pakikinig, panonood.
sana marami po kayong natutunan sa segment na to tsaka doon sa mga dating ginawa natin na mga topics. Asahan nyo marami pang susunod. Basta Yes. i-request lang po natin. Pwede kayong mag-comment sa sa page para kung meron kayong gustong i-request na topic Topic. na sa Tama, tama, Doc. pwede kong Opo. i-discuss. I'm Opo. more than happy po. Doc, saan po sila, if ever gusto nila magpa-check up sa inyo, saan po kayo matatagpuan? Talaga matatagpuan, no? Yung clinic schedule po ninyo, tsaka yung clinic address, kung saan. Opo, sa government service ko po sa Tarlac Provincial Eye Center by appointment po. So mag private message tayo sa Facebook page ng Tarlac Provincial Eye Center para sa appointment. Sa private clinic ko naman po, dito lang po ako sa San Nicolas, Tarlac City. Dito sa may Zafiro Street sa tabi ng Security Bank. Yun po. So may F. Taniedo. Ako Tama. yung Zafiro Street, corner F. Taniedo. Ayan. Oh, sige. Okay. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat Salamat din po. po. Opo. Ayan. Thank you so much, Dr. Leonard Paul Concepcion. Muli, ito po si Dr. Ethel Vital Cornes, nagsabing ang kalusugan ay kayamanan ng bayan. So, stay healthy po. Keep safe. God bless everyone. Have a restful night. Thank you po. Bye. Bye.